Ito ang pinakamalaking butas sa Europe. Makikita ito sa Germany. Mas malaki pa ito sa buong syudad ng Maynila. Maraming kabahayan ang nawala, nilamon ng tila buhay na dambuhalang hukay na ito. At hindi ito nag-iisa, marami pang ibang mga hukay sa Germany. Nasa 300 villages ang dinemolished para bigyan daan ang malahiganting mga hukay ng bansa. Marami ang nagprotesta, ngunit patuloy pang lumalaki ang hukay na ito araw-araw. Sobrang laki ng kanilang makinarya. Nagmistulang parang mga langgam lamang ang mga tao sa laki ng ngipin ng bucket wheel excavator. Ang lahat ng pagkawasak na yan ay dahil lamang sa isang batong tinatawag na lignite. Gaano nga ba kahalaga ang lignite? Bakit ginigiba at sinasakripisyo ang makasisayang nayon para makuha ito? At ano ang koneksyon ng lignite sa ikinagalit ni dating Pangulong Duterte sa United Nations noon? Itong United Nations and industrial countries are really hypocrites. Ngayon, I had this ambassador. Gusto ko sipain niya. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Noong 2016, ito ang itsura ng Emirath Village sa West Germany. Katabi ng village ay isang minahan. Ito na ang itsura ng Emirath ngayon. Kasama ng paglaho ng mga bahay ay ang 1,200 na mga residenteng nakatira dito. Maging ang 19th century St. Lambertus Cathedral ay hindi nakaligtas. Giniba ito noong 2018. Dinemolish ang village ng Emirath para sa expansion ng Gatzweiler Surface Mine. Ganito din ang sinapit ng isa pang nayon na malapit sa minahang ito. Makikita na noong 2013 ay buo pa ang nayon, ngunit noong 2019 ay nawala na ito sa mapa, kinain na ng hukay. Ang napakagandang village ng Kayenberg ay nakatakdang i-demolish din sa darating na mga taon. Marami pang mga villages sa Germany ang nawala sa mapa. Mula 1945 ay nasa mahigit 300 villages ang dinemolished para sa malahiganting hukay na kagaya ng Gatzweiler Surface Mine. Marami ang nagpoprotesta, ngunit dahil sa dami ng pera ng mga mining companies at laki ng impluensya nito sa gobyerno ay wala masyadong nagagawa ang mga kilos protesta. Humigit kumulang 25 kilometers mula sa Gatzweiler Mine ay makikita ang Hambach Mine. Noong 1978, sinimula ng mining company na RWE ang paghuhukay sa minahang ito. Sa satellite images, makikita na nagsimula ito sa maliit na hukay noong 1980s hanggang sa lumaki ng lumaki. At sa kasalukuyan, ito na ang pinakamalaking minahan sa bansa. At pinaniniwalaang ito din ang pinakamalaking butas sa buong Europe. Ang butas ng Hambach Mine ay may kasalukuyang sukat na 43.8 square kilometers. Talagang napakalawak nito dahil isipin mo mas malaki pa ang butas na ito kaysa sa buong syudad ng Maynila na may land area na 38.55 square kilometers lamang. At ang butas na ito ay patuloy pang lumalaki araw-araw. Ang minimina dito ay lignite at aabot sa 40 million tons ng lignite ang namimina rito taon-taon. Bago tayo magpatuloy, nagustuhan niyo po ba ang video natin ngayon? Kung oo, ay mag-comment po kayo ng yes. Isa sa pangunahing gamit ng coal ay para makapag-generate ng kuryente. Ang lignite ay isang uri ng coal. Sa apat na uri ng coal, ang anthracite o hard coal ang pinakamaganda at ang lignite naman ang pinakapangit. Ang lignite ay kinukonsider na lower quality coal dahil nagtataglay ito ng mas maraming tubig at mas mababa ang energy content nito kumpara sa hard coal. Kung hard coal ang gagamitin, ang isang tonelada nito ay kayang mag-generate ng 2,500 kilowatt-hours ng kuryente. Samantala, kung lignite ay kailangan mo ng 3 tonelada para makapag-produce ng parehong enerhiya. Ibig sabihin, mas marami ang kailangang sunugin
gagamitin na lignite para makapag-generate ng kuryente at ang resulta ay mas maraming polusyon sa hangin ang binubuga ng mga planta gaya ng sulfur dioxide, nitrogen oxides, carbon dioxide at iba pang mga peligrosong kemikal na nakakapinsala sa ating kalikasan at nagpapabilis ng climate change. Ang lignite ay pinakamapinsalang uri ng coal at ang polusyong hatid ng pagsusunog ng coal ay nagdudulot ng nakakamatay na mga sakit gaya ng skin cancer, lung cancer, diabetes, hypertension at marami pa. Ngunit ang tanong, bakit patuloy pa rin ang paggamit ng Germany ng lignite? Unang dahilan ay cost and availability. Mas mababa kasi ang gastos sa pagmina ng lignite kumpara sa hard coal. At isa pa, maraming deposito ng lignite ang Germany, cheap and abundant. At ang pangalawang dahilan ay dahil humigit kumulang 1/3 ng kuryente ng bansa ay umaasa pa rin sa coal power at nasa 20% ng kuryente ng bansa ay pinoproduce gamit ang lignite coal. Kaya hindi pa talaga nila ito mapatigil. Ngunit mapapaisip ka na lang dahil ang Germany ay isa sa nangunguna sa pagsusulong ng malinis na enerhiya o green renewable energy gaya ng solar, hydro at wind power at mapangahas ang kanilang hangarin na hindi na sila gagamit ng coal sa taong 2030. Ngunit bakit patuloy pa ring lumalaki ang mga minahan ng lignite sa Germany? Sinasakripisyo nila ang mga makasayang nayon para sa isang bagay na nakakasama sa tao at kalikasan. Noong 2018, ang Germany ay ang pinakamalaking lignite producer at consumer sa buong mundo. At noong 2021 ay pang-apat sila sa pinakamaraming binubugang carbon dioxide, isang kemikal na sumisira sa ating mundo at isa sa dahilan ng climate change. Kaya naman hindi natin masisisi si dating Pangulong Duterte noong tawagin niya ang mayayamang bansa at United Nations na hypocrites at stupid sa usapin ng paggamit ng coal at climate change. Gusto kasi ng UN na babaan natin ang paggamit ng coal at babaan ng 70% ang carbon emission ng Pilipinas pagdating ng 2030. Ngunit ayon kay dating Energy Secretary Alfonso Cusi, ang carbon emission ng Pilipinas noong 2016 ay nasa 0.5% lamang. Sobrang liit nito kumpara sa mga mayayamang bansa. Ngunit gusto pa ng UN na mas babaan pa natin ito. Ayon kay dating Pangulong Duterte, ang mayayamang bansa daw ang pinakamalaking kontributor ng climate change at tayo na bansang mahirap ang unang sumasalo ng masamang epekto nito. Halimbawa na lang ay ang bagyong Yolanda at Odette. Kaya gusto ni Pangulong Duterte na pagbayarin ang mga industrialized countries gaya ng Germany dahil tayo daw ang nagdudusa dahil sa kanilang kagagawan. Dapat ang mga mayaman ay hindi tinatamaan ng destruction caused by pollution. Bayaran nila tayo for the damage. Maliit ang ating kontribusyon sa climate change, ngunit malaki ang damage na tinatanggap natin. Ikaw ka-awesome, sang-ayon ka ba na dapat magbayad ang Germany at iba pang highly industrialized na mga bansa sa pinsalang naidulot nila sa ating mundo? Paki-comment po ang inyong opinyon. This is your Ate O from Our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!